ay nais ko lamang pong basahin sa inyo ang pinost ko po yesterday, 3:41 a.m. Magising, maano tawag nito, ang ganda ng aking ang ganda ng pagkakatulog ko. Tapos bigla lang ako nagising sa ganap na alas 3:40 ng umaga. Tapos hindi na ako nakatulog, nagmumuni-muni ako hanggang sa nakagawa po ako ng isang mensahe na sana'y kakapulutan po ng aral ng lahat. Ito po yung aking post. Kahapon po yan, alas 3:40 ng umaga. Bigla ako nagising, kaya hatid ko po sa inyo ang mensahe, bunga po ng mahimbing kong pagkakatulog. Sana pagtiyagaan po ninyong basahin yan at pagtiyagaan po ninyong pakinggan. Mag-ingat sa dapat ingatan. Kung nakakabahala ang nauna, kung nakakabahala ang nauna, mas nakakabahala ang mga susunod pa. Isipin palagi ang gabay ni Bathala. Lahat may dahilan. Huwag matakot, tandaan, buhay siya. Kaya walang simula na walang katapusan. Pero dapat dadaan tayo sa dapat nating pagdaanan at maranasan ang dapat maranasan. Sa ngayon, hindi mata ang nakakakita. Sa panahon ngayon, upang makapagbigay ka ng pagmamahal na totoo sa kapwa mo, dapat mong maranasan ang masaktan ng todo-todo. Para sa lahat, followers ko man o hindi, upang maunawaan ninyo ang laman ng aking puso at ng aking isipan, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, hindi po kailangan ng talino, kundi ang mga bukas na puso. Kapatawaran ang hangad ko mula sa mga taong nasaktan ko, pero dapat ninyong unawain na lalayo ako sa inyo dahil mahal ko kayo. Paghandaan ang mga nakakagulat man o nakakabigla na inaakalang hindi kailangan sa mundo ng paghahanda. Sigurado masasabik ang karamihan dahilan lamang sa matinding pangungulila upang makita ang mga bagay na mahalaga, ngunit hindi na sa kalawakan na siyang makikita. Ang mga bagay na mahalaga, ngunit hindi na sa kalawakan na siyang kinaugalian ng sanglibutan o ng sangkatauhan, kundi na sa lupa na binagsakan upang bukas na tumanggap at na maunawaan ninyo ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng mga nauna sa punto ng buhay, maging ito man ay tao, maging ito man ay bagay o pangyayari. Kaayusan man o gulo, dahil ito ang hudyat na tiyak may kasunod pa na siyang magdudulot ng pinakamatinding lungkot o saya, pangngiti o pagluha, kanya-kanya o pagkakaisa, kalakasan o kahinaan, hiyawan, sigawan at nakakabinging katahimikan, kabusugan at maging ang matinding kagutuman. Paalala ko sa inyo at nawa ay isa puso palagi. Walang ibang susi o paraan upang ang hirap, sakit, luksa at tigati ng kalooban ng mga tao na siyang nararanasan ng karamihan sa ngayon ang makapaglutas o makapagbigay ng solusyon, maliban lamang sa pagpapakumbaba at bukas pusong pagbabalik loob kay Amang Bathala. Simula na ang pagtakwil sa makamundong kinagisnan, patatagin at palakasin ang aspetong espiritual. Huwag nang maghanap ng mga hindi naman talaga nawawala. Simula nang mag-isip na hindi lang tubig ang dahilan upang tayo ay mabasa.
Tandaan, hindi lang sunog ang dala ng apoy ang dahilan upang mag-alab ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Pakiramdaman ang enerhiya dulot ng kalikasan upang ang presensya ng Diyos na buhay ay iyong masusumpungan. Darating ang mga araw, maunawaan ninyo na hindi lahat ng pakpak ang dahilan kung bakit may mga nakakalipad. Sa tamang panahon, marating ninyo ang mga nais ninyong marating na hindi naman kayo talaga umalis. Ngayon, simulan na ninyong unawain na walang sandata balang araw na higit pa ang kapangyarihan para matalo ang kalaban kaysa sa salita. At bilang panghuli, nais kong iwan sa inyo ang mga katagang panatilihing malinis at bukas sa pagmamahal sa kapwa ang inyong mga kalooban. Isiping biyaya ang mga bagay na hindi pa ninyo nakakamtan o nahahawakan. Ibig sabihin, matutong makontento sa gitna ng kawalan, maging malakas sa gitna ng kahinaan, panatilihing maging buo kahit sa buhay mo maraming kulang. Panatilihing maging buo kahit sa buhay mo maraming kulang, ipagpatuloy ang pagiging positibo dahil yan ang isa sa maging lakas mo upang sa laban ng buhay, ikaw ay mananalo. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang aking mensahe na kung saan ay sinulat ko, ginawa ko nakaraang araw, and I posted it sa Facebook. So ang pagtutunan po natin ng pansin ngayon ay paano po maunawaan yung mga bagay na kung saan hindi nauunawaan ng mga nagdunong-dunungan. Talo pa sila ngayon ng mga walang pinag-aralan. Darating ang panahon na ang mga nakapag-aral ay ipapahiya ng mga hindi po nakapag-aral. Kaya, kung gusto po ninyong maunawaan ang lahat ng aking sinasabi, laman ng aking puso at isipan, balik po kayo sa basic. Huwag po kayong nakadepende sa kung ilamang diploma ang nakasabit sa mga dingding ninyo at ilang degree ang natapos ninyo. Dahil sa espiritual na aspeto ng tao, kahit hindi ka pa nakapag-aral kung ramdam mo ang Diyos na buhay sa buhay mo, hindi na po kailangan pa ng talino, kundi dunong mula sa amang bathala na nagbigay ng buhay at pagkatao. So patawarin ninyo ako kung hindi po ninyo nauunawaan ang simpleng mga bagay na aking sinasabi. Pero alam ko darating ang panahon na hindi lamang po tuhod ang gagamitin ninyo upang lumuhod kayo. At hindi lamang po dila ang nagiging dahilan upang ang lahat ng sarap na mga pagkain na kinakain natin ay malalasahan po natin. Tandaan, mas matalas ang paningin ng bulang kaysa mga taong nakadilat ang mata pero walang nakikita. Mas matalas ang pang-amoy ng mga taong hindi ginagamitan ng amoy or ng pang-amoy or ng ilong. Kaya darating ang panahon na lahat po tayo ay magkakaisa. Hindi po sa may personal po tayo na mga interes. Darating ang araw, maunawaan ninyo kung bakit nandito kayo ngayon sa mundong ibabaw. Kaya hindi ako napapagod na magbigay sa inyo ng inspiration sapagkat hindi po rin napapagod ang mga taong ginawa kong inspirasyon. Mga taong akala po natin hindi po nag-exist sa buhay natin. At this point of time, my dear followers of mine, including the negative, this is not the time of saying that we are so knowledgeable than others. So hindi lang kayamanan, material na bagay ang kaligayahan ng mga tao, kundi yung pagtulong sa kapwa ng totoo at pag-unawa sa mga bagay na mahirap unawain. Kaya ako, very much proud ako na sa ilang buwan ko na paglalay as Kappa Defender at nagiging spokesperson ng Maharlika, nakita ko ang unti-unting pagbabago ng konsepto ng mga tao. Nakita ko ang pagpakumbaba upang yakapin ang pagmamahal sa kanila ng amang bathala.
ang pagmamahal ni Allah, ang pagmamahal ni Jesus Christ, at ng mahal na ina. Sa ilang buwan na pagla-live ko, nakita ko ang unti-unting pagbabago ng konsepto pagdating po sa paglago ng espiritualidad ng tao. Kaya maraming salamat dahil sa mga page na ginawa ko. Hindi po isyu ang relihiyon. Hindi po isyu kung napabilang ka sa Islam, hindi po isyu na pabilang ka sa Christian, napabilang ka sa Luman. Isyu ngayon kung paano po magkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Kaya lang ako po ay nalulungkot dahil sa maraming mga taong hindi pa rin nakakainawa. Dahil ang tingin po nila sa sarili, sila yung may pinakamataas na antas ng pinag-aralan. Sa ilang buwan na pagla-live ko, marami akong nakalaban. Pero alam nyo, ngayon, masaya ang aking kalooban sapagkat nakokontrol ko na po ang pagpapaliwanag na kung maaari lamang po walang masaktan. Pero darating ang panahon, kahit sarili natin saktan po natin, sapagkat hindi po natin tinanggap ang dapat kong tanggapin. Nagmarunong tayo, kahit alam naman po natin na wala tayong alam. Ako, nagpapasalamat kay Amang Bathala dahil sa isang ordinaryong katulad ko, hindi po nawala ng pag-asa at determinasyong magpaliwanag sa tao kahit na anuman pong mga hindi magandang mga salita ang ibabato sa akin. Hindi ako napapagod na ipalaganap kung anuman ang mensahe na wala pong ibang nagparating sa akin kundi ang dikta ng aking konsensya. Kung saan man tayo dalahin ang pagkikipaglaban po natin, balang araw, magkikita-kita po tayo sa isang lugar na kung saan handa po tayong tumanggap ng husga mula sa ating Amang may likha. Kaya habang buhay tayo, habang nabubuhay tayo, unawa, pagmamahal, at pagtangkilik, hindi sa material na aspeto ng buhay, kundi po kung paano palaguin ang espiritualidad. Hindi po kailangan maging pari ka, hindi kailangan maging santo papa ka, hindi kailangan maging madre ka, hindi kailangan maging pastor ka, hindi kailangan maging dihasa ka sa Biblia. Hindi kailangang magaling ka sa relihiyon. Alam mo kung ano ang kailangan upang patunayan mo na karapat-dapat ka humarap sa karapat mong kaharapin balang araw upang makuha mo ang kaligtasan na hinahangad mo at ang buhay na walang hanggan. Sarili mo mismo, wala ka ng ibang dalahin. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil unti-unti na pong nagbago ang pananaw ng mga followers ko. Hindi na po pera ang hinahanap. Alam nyo kung ano po ang lubos na ikinakatuwa ko? Some of my loyal followers are able to understand that they need to redeem their dignity as a chosen people. They don't really think money anymore. Kahit nagpakilala ang maharlika sa inyo sa pamamagitan po ng G-Zion currency. Kaya kayong mga hindi nakakaunawa, mahiya kayo sa inyong mga sarili na papasok kayo sa live ko at papasok kayo sa pages ko na pera ang hahanapin ninyo sa akin. Hindi po ganon ang dapat nyong hanapin. Ang pagtulong sa kapwa, yan ang dapat ninyong pagyamanin. Kaya lang, hindi po ako lubos makatulog kapag hindi ko po i-discuss ang itong mga bagay na ito. Remember, dahil sa pera, ang kapatid nag-aaway. Anak sa ama, ama sa ina, ina sa anak, tiyahin sa pamangkin, boss sa empleyado. Dahil sa pera, nakakalimutan natin ang pagmamahal sa kapwa. Kaya sinasabi ko sa inyo,
darating ang panahon na maunawaan ninyo kung gaano kasama ang dala o epekto ng nauna. Mas masama at matindi ang dalang epekto ng pangalawa. Bago ako nagkaroon ng pandemic, I already mentioned about the closure. Nobody believes me. Ako ginawa ko kung ano yung role ko. This is now the time for you to clean your hearts. It doesn't mean that if you want to clean your hearts, you will be living like a saint. No, it's not like that. No one is perfect, but we can be an excellent one. Excellent individual. Excellent, beautiful masterpiece of God. When we are willing to repent, we are willing to forgive, we are willing to understand and strengthen our faith. In my case, a lot of people hurt me so much. I forgive them, but I don't want them to involve in my life anymore. Because I don't want to be contaminated by toxic mind and personality. But I don't have any hatred. Wala akong galit, wala akong sama ng loob. My decision not to get involved in their lives, and I don't want them to get involved in my life because I want long-lasting peace. It doesn't mean that I don't want them in my life, I didn't forgive them. The first thing that I did is that before they commit sin or mistakes against me, before they hurt me much, I forgive them already. Because I adhere the idea that Father, forgive them because they don't know what they are doing. That's why whatever persecution, positive and negative terminology thrown against my personality, I keep on forgiving them. Because that's what we call inside of me. Because I really need to stick my principle that my doing this such kind of life, I never violate any sin or crime against humanity. Kaya nga kung minsan ako po ay humihingi sa inyo ng pasensya o ng kapatawaran sapagkat nangingibabaw sa isip ko na hindi po sana ko kayo patulan. Pero nangingibabaw rin at namumutawi sa dikta ng aking puso at konsensya na kailangan ko po kayong punahin upang hindi kalabanin kundi upang ipaunawa na maaari po tayong maging magkaibigan. Na maaari po tayong magkakaunawaan. Kung nagawa po natin na hindi magkakaunawaan, mas lalong magawa po natin kung nang magkakaunawaan. Kaya at this point of time, for those who are not followers of mine, then magme-message na sana yung G-Zion, na sana ano yung mga development. Balang araw, you will be the one discover what is the truth behind what I am telling you. I need respect. I need respect not to my personality, but I need respect to the ideas. Kaya kapag marunong kayong magrespeto, marunong din ako magrespeto. Ang problema sa mga tao, mag-live ako about sa pagkain, sabi nila, puro na lang pagkain, puro na lang pagkain, puro na lang pagkain. Di ba yun ang gino-comment ninyo? How do I know that? Because I monitored all your GC. But I don't want to mention you because I love all of you. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa, may kakibat man na pera o halaga o anumang material, walang kaibahan sa kung ano po ang ginagawa ko bilang ordinaryong tao sa mundo na magpaliwanag sa mga bagay na hindi ko naman pinipilit na paniwalaan po ninyo. Pero kayo, kahit hindi po kayo kauna-unawa, inuunawa ko.
because I let you misunderstood me. Because the moment that you misunderstood me, that will be an opportunity for me as an ordinary person to understand you. I let all negative hated me much because that will be an opportunity for me to become a loving one. I let you commit sin or commit mistakes against myself, against me, in order for me to analyze what kind of person I am. Kaya itong pag-uusapan po natin ngayon is yung pagtulong sa kapwa. Ano ba ang masama? Alam mo, sa totoo lang, I am not fan really of Francis Leo Marcos. Pero alam mo ang kabutihan sa ginagawa ng tao? Nakatulong siya. Regardless of what kind of person he is before doing that such kind of mayaman challenge. Eh sa mga humuhusga sa kanya, kung ako ang magtanong sa inyo, ano kaya ang nagawa natin? Na hindi man mahigitan, mapantayan lang natin kung anong ginagawa ng tao. Kaya nga, bago po ako mag-post kaninang umaga, I saw a report from ABS-CBN and ANC that a certain Francis Leo Marcos was arrested by NBI. And nakamugshot na, nakaganito na, but let us really analyze the situation. I am not biased. I will let you judge. That's why, sabi ko dito sa post ko kanina, read first the caption before giving your comment. So i-post ko po ito, sabi ko na post ko sa wall ko para malaman kung anong klase, kung anong pananaw mayroon ang mga followers ko. Alam ko maselang issue ito because there are millions who love FLM. There are already millions who don't like him. But in my point, as an ordinary citizen, hindi naman po siguro violative at hindi naman siguro partisan kung magbibigay din po ako ng aking kunting pananaw. No? Sapagkat ang tao na topic po natin ngayon ay hinuli di umano ng National Bureau of Investigation sa salang pag-violate ng Optometry Law or Republic Act 5030. Na ngayon, pag sinabi natin Optometry Law, based on my simple understanding, I am not a lawyer, I'm not a legal expert. It seems that before, Francis Leo Marcos, based on the report, committed violations against Optometry Law, Republic Act 5030. So meaning, we can conclude that he did something or activity related to a, what we call this, in line optometrist activity. Ngayon, ang tao na ito, kung titingnan po natin, nakatulong sa paraang alam niya, pero dami pa rin ang kumukontra. Ang taong ito, simula sa pagtulong niya, may mga bashers. Pero, tuloy pa rin siya. Ang taong ito, ang tanong ko lang sa sarili ko, ang tanong ko naman, bakit ngayon pa pinalabas ang kaso laban sa kanya? Titingnan natin yung issue mamaya, because I have a simple idea, an explanation about this. Hindi ako 100% na followers ni FLM.
Hindi rin ako 100% na against sa kung ano ang ginagawa niya, pero tiwala ako sa sarili ko na wala siyang nilabag na batas sa pagtulong sa kapwa. Pero ang tanong dito, related ba sa pagtulong niya sa kapwa at this point of pandemic ang kaso na kinaharap niya sa National Bureau of Investigation? Titingnan po natin yan. Ang sabihin ng sa batas, siya ay may nagawang mali o tama noon. Malamang may nagawa siyang mali ayon po sa kanyang violation sa Republic Act 5330, yung optometry law. Ang tanong, sino ang complainant? Bakit ngayon lang na-prosper ang kaso? Bakit hindi siya kinasuhan related sa kung ano po ang kanyang pinangalandakang pagtulong sa tao? Bakit na-cite ng National Bureau of Investigation ang kanyang kaso before sa Baguio City? Isa-isahin po natin. Bakit siya hayagang lumantad sa kabila ng banta na maaari siyang arestuhin, hulihin sa bisa ng warrant of arrest na sinasabing kinakasangkutan niya sa kaso ng violation sa Republic Act 5030? Masasabi ko, in my personal opinion, hindi ko kaya bilang mamamayan ng bansa ang nagawa niyang tulong sa kapwa at this point of time. Because if I am going to assist, nakilala si Mr. Leo Marcos sa kanyang challenge na mayaman challenge. Ang iba nayayabangan, ang iba nagustuhan. Pero kung ako, hindi naman po sa bias ako, ito ang totoong nararamdaman ko, masaya ako. Dahil alam niyo kung bakit? Hindi ko kayang gawing tumulong. Kahit gusto ko mang tumulong. Pero may mga taong tumulong, handang itaya ang kanilang seguridad, ang financial stability. They are willing to risk na magtulong man sila o hindi, husgahan pa rin sila ng kapwa Pilipino. Yung unang nag-react sa kanyang mayaman challenge ay yung kanyang mga kabahay, kapitbahay sa isang exclusive subdivision sa Manila or sa Quezon City. Pero kung i-evaluate po natin, tayo kasing mga Pilipino, kapag mayroong taong nakatulong sa kapwa, masama ang tingin po natin, nayayabangan tayo. Pero kapag mayroong mga artista, mayroong mga politiko na nasangkot sa kung anumang iskandalo, naaawa tayo. Aminin man natin at sa hindi, yan ang mentality nating mga Pilipino. Na sana maputol na yan. Na sana pigilan natin yung sarili natin na hilahin na parang talangka. Remember, yung crab. Masarap ang crab, ang alimango. Pero alam mo yung ugali ng alimango? Pag umakyat, yung isa, ihilahin ng isa, ihilahin naman ng isa. Ayaw nating umangat ang kapwa natin, Pilipino. Ang pag-angat naman na hindi po kayamanan, ang pag-angat naman na hindi po katanyagan, wala naman po siyang hinangad, kundi ang tumulong. Ngayon, punta tayo dito sa pag-aresto sa kanya ng National Bureau of Investigation. Na yung iba, magko-comment lang sa Facebook, wala naman pong kaalam-alam. Kapag ikaw mag-comment, ikaw pang may mali. So hindi ko naman masabi na tama o mali ang ginawa niya sa gitna ng COVID-19. Tumulong siya sa paraang alam niya. He was able to inspire. He was able to influence mind of an ordinary people of the Philippines. Either belong to class society, middle class, or kahit mahirap. Pinatulan ang challenge ni Mr. Leo Marcos sapagkat ramdam nila ang sinseridad ng tao na ito.
alam niyo kung ano po ang aking pag-aanalisa? Maraming mga magsusulputang kaso against him na noon hindi man pinalabas nung hindi siya tumulong sa kanyang kapwa. Parang tuloy ang pagkakaintindi ko dito dahil dinala niya ang pangalang Marcos. Naging mitsa ng paghusga sa kanya ng mga other political entities or parties who are against the leadership of Marcoses. Anggulo, politika. Anggulo, crab mentality. Anggulo, wala lang. Kaya anggulo. Ha? So, tumulong siya sa parang alam niya. Kaya lang problema, may nayayabangan. Kung ako ang nanonood sa kanya, bakit po ako mayayabangan sa tao na yan? Hindi ba dapat tayo matuwa dahil sa gitna ng pandemic, financial crisis, global recession, stock market collapse, may isang tao na handa pong magbigay ng kahit na konti sa kanyang kababayan. Ang kailangan lang nating isukli ay ang pangunawa. Kung kailangan siyang kasuhan sa batas, bakit pa natin ipahiya ang tao? Kahit regardless kung ano man ang background ng tao na yan, ang importante dyan, wala tayong kakayahang gumawa ng kanyang ginawa. Kung nayayabangan tayo, sino pang tutulong darating ang araw? Ang problema ng mga Pilipino, kapag tinulungan ka ng maliit, mag-assume at maghangad ng malaki.